Racing will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Feel your Wednesday with joy sa Morning Balitaktakan! Mayat niya talaga. Ngayong morning, True. di ba? Ang lamig, tapos anong oras pa lang umuulan na, ang saya. Diba? Ang saya. Parang kumbaga iisipin mo, ano kayang idadamit ko dito yung hindi ako Ako. magiging hindi komportable sa buong araw. Kasi Oo. nakakatakot. Well, siguro naman ngayon, feeling ko, hanggang hapon or hindi natin alam, malay natin hanggang gabi yung pagulan Ulan niya. Pero as much as possible, kahit ganito yung weather natin, moody, meron minsan umuulan sa umaga, aaraw mamaya, tapos bigla kang nag-trench coat, nag-turtleneck ka, ewan ko Oo. na lang. Yan ang dapat pinaka nakakatakot. Oo, pero dapat pa rin talagang may mga dala po tayong botas, mga kapote or payong po para sa protection natin na laban sa ulan. Kasi especially mga bata po, mga pasok. Nako, yung mga, ang sisipag ng mga bata dito, oo, di ba? Kasabay ko nga silang naglalakad, alas 7 pa lang ng umaga. Nako, ang sisipag na nilang naglalakad dyan sa labas. Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Oo, at saka sa mga kapwa-residente din po natin sa Baguio City. Dahil dito sa Baguio City ay hindi lamang ulan ang ating nararanasan. Tama. May mga lugar din po sa ating lungsod na nakakaranas ng mga pag-apaw ng tubig. Gaya nga kahapon. Kaya naman mag-ingat-ingat pa din po tayo at hanggat maaari ay maglinis-linis din po tayo sa ating kapaligiran. Grabe, oo nga. True. Kasi totoo, kapag nagkakaroon tayo ng baha, siguro hindi nabablock yung drainage natin, yung mga kanal because of the plastic na tinatapon lang natin kung saan-saan, which is dapat iwasan po natin or alisin na natin yung ganong pag-uugali. Dapat maging responsable tayo kasi tayo lang din naman ang maghihirap. Ayan, grabe ang energy and catch up ngayong morning. Let's switch it up naman at pag-usapan natin ang mga stories sa bawat fold at flip ng origami. Dito lang yan sa Ang Artsimo. Nasubukan mo na ba yung nagtutupi ka lang ng papel at para bang dinadala ka sa ibang dimensyon? Isang dimensyon na payapa, kalmado at magaan sa puso. At di mo namalayan, tapos na pala ang paper art mo. That's the beauty of origami. Ang origami ay symbol of peace and hope sa Japan. The paper crane is a powerful symbol of peace, hope, and healing. Is often associated with the post-war remembrance, especially Hiroshima. Origami. Simple lang sa una tingnan pero bawat fold may kwento. Galing sa salitang ori, meaning to fold, at kami, meaning paper. Isang ancient Japanese art form na hindi lang creative, but also meditative. There's this belief called Senbazuru tradition. Folding 1,000 paper cranes is believed to make your wish come true. Common ito sa mga may sakit, weddings, or wishing for world peace. The cranes are often strung together and displayed in temples or gifted. Isang pirasong papel nagiging simbolo ng peace, hope, at patience. Let's talk about Sadako Sasaki and the 1,000 cranes. Sadako was a young girl who developed leukemia due to the atomic bomb in Hiroshima. She started folding 1,000 cranes in Senbazuru na nabanggit kanina, believing it would grant her wish to live. Her story inspired millions and became a global symbol of peace. Bawat tiklop, natututo tayong mag-focus, magtiyaga, at gumawa ng beauty mula sa simpleng bagay. Ngayon, ating namang itry gawin ng isang cute na origami live. Live. Wow. Oo. Kung paano nagsimula itong
origami. Kasi dito pala lahat ng fold, lahat ng mga pinuputol, mga tinatanggal sa parte ng papel, may kwento sa likod nito. Wow. Ating alam yan. Ma'am, Dear Ate Charo? Vanessa. Dear Oo. Vanessa, ganun. Pero ngayon ngang umaga, syempre, kailangan din natin turuan yung mga, feeling ko naman alam na, pero kailangan ibalik lang kasi syempre, di ba yung iba? Medyo nawawala-wala. Nawawala na kasi yung mga ganitong gawain, especially, iba na, may mga gadget and everything na. So, ngayong umaga nga po mga ka-MB, naku, gagawa kami ng mga bago ba to? Bago to sa Bagong-bago panahon po to ng sa- mga kinder. Opo, panahon ng alpha dyan. Oo, alpha, beta, alpha, gamma, beta, kung D. anong alpha ka man. Tuturuan namin kayo. Ayan, dahil meron na ditong mga nagawa. Hindi ko alam kung si Pegasus to or ano to? Turkey? Bird! Hindi, ito yung mga marami kaming ganito sa amin eh. Yung mga panabong. Panabong, yung Texas? Texas. Oo, mukha siyang pero kind of bird, yun na lang, mag-stick tayo doon. Oo. Pero, syempre, mahirap kasi ito. Kung alam nila, sabayan niyo po kami kung sino man po ang nanonood dyan. Sa Oo. inyo. Simulan natin kay Miss Angel kung ano nga bang kanyang ituturo ngayong umaga. Ano na lang, sabay pala. na lang tayo. Oo. Pero sa akin kasi, ang gagawin ko yung bagong-bago, yung box. Ah, wow! Bagong-bago talaga yan. So, sa akin, kailangan siyang i-fold ng tama ba? Triangle? Oo. Oo, ayan. Tapos, yung excess po Ay, dito, iba. i-fold nyo rin po yan. Dapat pantay yung pag-fold natin doon sa pagitan. Tama ba? Pagitan. Lagpas. Oo, tama. Lagpas ng gitna. Oo, lagpas ng gitna. Teka lang po. Ano yung paano yung sa'yo, Miss Vanessa? Ako Same naman, ba? ang gagawin ko ay ang ating mga nakikita-kita lang natin sa himpapawid, pero gagawin natin, ilalapag natin dito. Oo, Eroplanong papel. Eto, after nito, syempre, hindi po, wag po natin gawin yon. Ano na lang, siguro, kuha po tayo ng gunting or it's better na i-ganon-ganon natin siya ng ating mga fingernails para po mas lalong thin and then hindi po tayo mahirapan Ayan. Pumunit. Oo. Ayan. Ganyan lang po siya, i-fold lang po natin siya into two. Oo. Hindi ko alam kung Pero feeling ko papel ang problema o yung pag-fold ko. Ayan. May tunog, ASMR. Some more. After nito, ano yung after? After po nito, Ayan. Sige, i-fold mo ulit. i-fold ko ulit, no? Ba't parang mali yung sayo? Bakit? Hindi, feeling ko lang. Teka lang, mag-explore pa tayo ng panibagong design. After, teka lang. Ayun. Huh? Pinuputol ba yung eroplano? Oh, hindi. Hindi, no? Mm-mm. Buo. Buo. Bakit parang box yung nangyayari sa atin? Oo nga. No? Feeling- Hindi. Ano na lang, Tama boat ba? pala. Boat pala ito. Tapos yung, di ba yung boat, pwede rin Oo. siyang maging box. Yeah. Tama. So, tama lang yun. Tama yun, ganyan. Uulitin po natin mga ka-MB, tao lang po, nagkakamali. Oo. Ako'y tao lang. Hala, bakit naman ba? Ayan. Ayan, Hindi na ito to, pang Burnham Lake. Ayan. Ayan na yung boat. Tapos yan, pwede Pwede na natin na. siyang, I-open. ito na po yung boat. Ang naalala ko before, kapag may kanal na malinis pa noon, sinasabay namin ito Tas sa, habol-habulin oo, mo. hahabol-habulin mo. After nito, alam ko, Ibubuka gaganyan. mo. Tapos, Yan. ganyan po natin. Tapos, kukunin natin yung, ito. Yung nasa loob. Nasa loob. Tapos, the same dun sa kabila. After nito, I-fold mo siya sa side by side. oo, ganun ba? Hindi Hindi Ayan. Sorry. Dito po siya, i-fold po siya dito. Ganon. At talagang sa isang, dalawa ang gumawa. Ganito po kami ka-talented ni Miss Angel. Ayan po. After nito, alam ko na. Ayan, ipo-fold mo din Ipo-fold siya. ulit dito. Yan, very good. You're learning, Nak. Now, I know. Wow. Wow. After Oh, nito, syempre, ibubuka. ibubukas na yan. Observe the magic. Ano lang, dapat dahan-dahan lang para hindi po Hindi siya mapunit. Ayun. Now we have the box. Box. Yay! Di ba? Ala! Pwede
pala to, hindi ko alam. Ang saya. Ang saya naman. Tapos, pwede na nating paglagyan ng mga, pag makikiwat-wat tayo, lagyan Oo. natin yung malaking bloke ng karne dito. Pag wala tayong di ba, papel-papel lang yung mga Oo, tignan mo nga yung kasama mo, di ba, nung last time, tissue lang. Oo, tissue lang ang pinang-ano niya. Pero ngayon, meron na po tayong boat na pwedeng magamit natin sa mga paraan na, kunwari, naglalaro tayo or may mga something lang sa office work kapag may Oo, mga mga palaro. basura, ganun. Oo, baso-basura, pwede po natin ditong ipunin, tapos sabay na po nating itapon. Pero dapat po lagi tayong magre-recycle ng paper kasi alam nyo naman ngayon, kailangan recycle, reduce, and reuse na tayo Oo, sa mga tama. bagay-bagay. Asan na yung ginawa mong ano? Wala, ito na. Ayun Nag-reduce kasi tayo. Oo, kasi Oo. nga, kailangan nating mag-recycle, mga Oo, ka-MB. i-reduce natin yung paggamit ng papel sa mga bagay-bagay. Kaya itong mga ito, gagamitin naman natin sa ibang bagay next Ay, time. pagsusulatan po namin ito ng aming diary. Diary, Mamayang din, gabi. oo, mamayang gabi yan. Nako! At sa bawat tupi ay mayroon niyang kwentong nakakubli at ngayon naman ay let's unfold another layer of our identity. Ang mga salitang Pilipinong unti-unti namang nababaon sa limot, sama-sama nating buhayin dito lang yan sa Share Mo To. The Forgotten Filipino Words o mga salitang naiwan pero dapat maalala. Bawat bansa may sariling salita. Pero tayo, may mga salita tayong unti-unti nawawala. Sa kakagamit ng slang, shortcut at foreign terms, unti-unti din nalilimutan ang mga salitang sarili natin. Atin itong tuklasin. Salimbay, isang pangalan, mahinhing paggalaw ng hangin o pakpak. Tulad ng mariposa sa hating gabi, dumadampi, hindi nadidinig, pero dama. Pumaspas, isang pandiwa. Bigla ang paggalaw, matindi at mabilis. Gaya ng bugso ng ulan sa panahong galit ang langit. Salitang may lakas pero di masyadong ginagamit. Marahuyo, isang pang-uri. Nabighani yung hindi mo inaasahan pero biglang nawala ang buong sistema. Pagsaglit, isang pang-abay. Sa maikling sandali lang, dumaan, kumaway, naalala, pagkatapos, nawala. Bagkus, isang pangatnig. Pagsalungat, hindi siya nagalit, bagkus siya'y ngumiti. Eleganteng gamitin, pero bihira ng marinig. Mga salitang sariling atin, pero hindi na natin madalas gamitin. Sayang, pero hindi pa huli ang lahat. Kahit isang salita lang kada araw, kaya natin silang buhayin muli. Dahil ang wika ay pagkakakilanlan. At kung makakalimutin man tayo, sana hindi sa kung sino tayo bilang Pilipino. Ay, totoo yan. Ang dami ng mga salitang Pilipino na nawawala na o naibabaon na sa limot. Kasi, Nakakalimutan. oo, ang mga, ngayon, yung mga slang na, paano ba? Yung ibang slang, ano ba? Yung arat, omsi, Arat na, oo, yung mga ganong words. po ito ni Miss Bea. Oo, arat. May mga iba pang words na ngayon, parang, hindi ko nga alam yung ibang meaning ng mga words ngayon kasi, yun nga, bigla-bigla na lang nagsusulputan. Sino-shorten pa nila. Oo, Meron yung mga sino-shorten iba na, nila. anong tawag dito, yung SML, SKL, Oo. yung mga ganon. Oo. Yung, Oo, pagtatanong, ano yun? Share ko lang. Ganun pala, share mo lang. Mga ganong bagay. Pero dapat po, hindi natin maiiwasan na may mga salitang nag evolve or pero sana wag nating kakalimutan kung saan pa rin nagsimula. Kasi ang daming mga words ngayon na, ang tawag dito, ang lalalim ng meaning, tapos ang ganda, katulad na lamang ng lumbay. ang lumbay is Gusto kong parang lumbay. mas deeper term for lungkot. No? Oo, di ba? Parang nalulumbay ako. Hindi pa muna ako makapasok, ako'y nalulumbay. Pwede ba yan? Pwede ba Papisaya ka ganun? naman Oo. yun. Tagalog Ay, man Tagalog yun. man Oo. yun. Oo. Meron din yung mga iba na, kumbaga, parang napagpapalit natin yung mga meaning or yung paggamit natin. Like, for example, yung sa hubo at hubad. Kasi 'di ba magkaiba kasi meron nga yung sinasabi nila na hubot-hubad, pero kapag ka hubo kasi sa taas lang ang walang damit. Pag hubad naman sa baba. Baba lang. Hubot-hubad. Yeah. Natutunan ko 'yan sa aking pinsan na teacher. Shout out sa iyo. Ay, ang saya. Ganun pala. Akala ko pag hubot-hubad, lahat yon wala na. Pag hubot-hubad, yun Yun na yung wala. talaga. Pero yung hubot-hubad,
Yung hubo at hubad lang. Magkaiba pa rin. Oo. Oh, Yes. now I know. Oo. Ngayon nalinawan ka na. Ngayon, alam mo na. Alam ko na. Ayan. Mula sa mga salitang nakalimutan, tumako naman tayo sa mga alaalang hindi malilimutan at masarap balik-balikan. Sariwain natin yan sa ating bagong segment na Core Memory. Di ba? Alam mo, ang daming mga core memory na lang. O, kagaya na lang ng slum book. O, until now, hindi na. Wala na Nakalimutan ko nagsa-slum ng book. slum book. Oo. Kumbaga dito mo sinusulat yung mga favorite colors mo. Tama, no? Tama, pero sa akin kasi kung sinong crush ko nung Crush grade mo. 1, grade 2. Ang dami mo namang crush. Parang sa'yo, weekly ka nagsusulat sa slam book mo dati, no? Pero Hindi yung mga naman. best memories ko kasi nung bata, yun yung slum book ko. Kunwari, nag-away kami nito, nag-away kami niyan, hindi ko bate. Ganun yung mga nilalagay. Or memory nga, kasi puro galit mo. Totoo, hindi. Pero maganda yung ganon. Meron yung iba na nung high school ako, nag-aano pa rin ako sa slum book. And nung nabasa ko siya nitong mga ngayong edad, may edad, akala mo 30 na. Ngayong after ng school and everything, nagtatrabaho ka na. Parang, ang saya na, ganun pala ako ka-corny. Pero ang pinakamaganda kasi dito, no? Kasi ako din mahilig talaga akong magsulat-sulat yung Ay, mga, oo. Pero hindi naman ako araw-araw nagsusulat. Kumbaga, kapag may may mga good experience, mga ganon. Parang first time kong ma-experience, first time kong matry. Sinusulat ko talaga yon kasi it's so nice na. Ang gandang balik-balikan kasi parang kumbaga naiipon mo doon yung feeling mo mismo that moment, yung mga emotions mo, kung sino yung mga nakasama mo. And then kapag binabasa mo parang bumabalik-balik yung mga Totoo. memories I mo. still no? remember na doon ko din nilagay yung flames, yung pag-aanihin mo yung name pangalan. ng mo at saka yung name ng crush mo, tapos titignan mo kung meant to be kayo or hindi. Oo, pag friends lang Pag kayo, friends lang ganon, kayo, lovers. itigil mo na. Hindi, pero pag friends, pwede pa yan. Kasi kung hindi mo nasali yung middle name, pwede pa yan. Oo, isali natin yung middle name. Tapos, pero ang saya kasi sa slum book ko, doon lang maganda ang sulat ko. Iba kasi ang effort pag slum book kasi alam mong hindi dapat Oo. basura lang yun. Tapos Oo. kasi ang nakakahiya doon, syempre, although private naman natin ito, pero iniisip mo baka makita ng iba. Ganon. May lakman o hindi, basta may kapatid kang chismoso o chismosa, malalaman at malalaman lahat ng sikreto mong nailagay sa slum book. Alam mo yung dapat lang siya, secret mo lang. Pero pagka nabulgar na, nasabi na nila sa'yo, parang, hindi, nagarot na. Oo, Mga ganon. pero masaya pa rin ngayon siguro na I wanna try it again na parang gumawa ulit ng slum book. Pero this time, gusto ko namang ilagay doon kung ano yung mga bansang gusto puntahan ko, mga dapat bilhin this adulthood na, gano'n. Yung Nag-iiba-iba talaga. Grabe talaga ang shifting din ng buhay, no? Ay, diba? Nung estudyante ka pa lang. Yan yung mga masarap balik-balikan. Kaya sa mga ka-MB natin or sa mga nanonood na gustong i-keep. Kasi although naman natin siya sa mga pictures, good din naman yung sa pictures. Pero iba pa rin talaga yung na-express. na-express mo yung Truly. true sulat, yung mga ganyan. Naku naman, ang saya naman ng ating umaga ngayon. Dahil pasilip pa lang po yan, dahil mamaya may makakasama naman tayo kahit tag-ulan, usong-uso pa rin naman ang mga pa-events kagaya na lamang ng wedding. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. June 2, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Nauwi sa trahedya ang buhay ng mag-ina matapos mahulog ang kanilang pick-up sa halos 1,000 talampakang lalim na bangin sa Bukod Benguet. Ang mga biktima magbabakasyon sana dito sa lungsod ng Baguio nang maganap ang insidente. Narito ang report. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang pamamasyal ng 5 magkakamag-anak mula Tabuk City, Kalinga. Ang kanila kasing sinasakyang pick-up nahulog sa halos 1,000 talampakang lalim na bangin sa Sitio Japas, Barangay Bubok Bisal sa Bukod Benguet. Ang insidente nangyari pasado alas 3 ng madaling araw kahapon, June 30. Nakarating sila sa Sitio Japas, Barangay Bubok Bisal, Bukod Benguet. Nagkaroon di umano ng mechanical defect yung sasakyan, hindi daw gumagalaw yung steering wheel, nag-lock daw kaya nahulog sila sa 300-meter deep na ravine. Agad namang inaksyonan ng Bukod PNP at BFP ang insidente at dito 2 ang nasawi habang 3 pa ang nasugatan. Yung driver naman medyo minor ang injuries niya kaya na-discharge na as of this moment. Pero yung sakay niyang isang 75 years old na babae, yun ang namatay on the spot or dead on arrival sa hospital. At saka yung isang pasaherong 55-year-old na lalaki. Samantalang yung 51-year-old na babae at saka 25-year-old na babae din, sila ang ni-refer, binigyan ng paunang lunas sa Dennis Molintas Hospital sa Bukod, pero ni-refer din dito sa Baguio General Hospital. Usually, pababa yun eh. Kasi sa Bukod na yun eh. Pababa na yan. Kung galing pa ng ng kaya pa, yun ang pataas. Pero pagdating ng Bukod na, pababa na yun eh. Naisugod pa sa pagamutan ang mag-ina pero idiniklara na silang dead on arrival. Yeah, for sure. Tingnan mo lang naman kung gaano kataas, 300 meters down. Hindi ka na tao dun. Buti nga may nag-survive. Sa ngayon, naiuwi na ang 10 mag-inang nasawi sa trahedya habang nagpapagaling pa ang mga kasamahan nito sa pagamutan.
Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Bukod PNP ang driver at maaari itong maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injury. Angel Arquero, RNG News. Pinaghahandaan na ng pamahalang lungsod ng Baguio ang malawakang rehabilitasyon ng Maharlika Livelihood Complex. Isa sa mga nais isaayos dito ang ilang pasilidad at issue ng subleasing. Magbabalita Vanessa Bugtong. Matapos ang halos 5 dekada na ipasakamay na sa Baguio City LGU ang pamamahala sa Maharlika Livelihood Complex. Isa sa mga pangako rito ng pamahalang panlungsod ang paglaban sa subleasing. Ito ay ang pagpapaupa ng mga stall owners ng kanilang mga pwesto sa mas malaking halaga. Ayon sa tendera ng cellphone accessory na si Almalin, malaking dagok daw ito para sa kanilang mga legal na nagtitinda sa gusali. Marami, lalo na yung maraming pangalan. Marami, pero alam naman nila yun siguro. Kasi syempre pag sublease kasi, mas malaki kasi yung rental fee. Ang problemang ito hinaing din ng ilang stall owners sa isinagawang inspeksyon ng pamahalaang lungsod noong nakaraang buwan. Nirerentahan pala ng isang personality lang yung ilang floors dyan. Tapos parang he was given the authority to just simply construct anything na wala man lang sanction, walang building permit. Sana. Tapos pinarenta niya lahat yan. No? Tapos sinira niya yung intent ng sinira niya yung mismong design. Dahil dito magsasagawa ang City Market Office ng pag-aaral para masuri kung ilan lamang ang mga rehistradong tenants sa gusali at malaman kung ilan nga ba ang nagpapasublease. Maliban dito marami pang hamon ang kinakaharap ng pamahalang lungsod tungkol sa gusali. Ito ay ang mga outdated sewer lines, management lapses, hanggang sa mga di o mano'y illegal na operasyon ng ilang mga stalls. Kaya naman panahon na raw para tuluyang i-rehabilitate na ito. Importante ang development ng Maharlika kasi nasobrahan yung mga stalls, nasobrahan yung mga kumbaga yung mga areas na hindi dapat gawing stalls, ginawa nating stalls, so dumagdag sa tao doon sa loob ng Maharlika, kaya yung kapasidad yung sa base sa design, original design nung Maharlika, yung capacity nung sewer line niya doon ay hindi niya kaya yung existing. Kaya kailangan nating ayusin yung sa loob ng Maharlika para maiwasan natin itong mga overflow dito sa sewer line na konektado dito sa Maharlika building. Daming maling mismanagement. Basically, wrong mismanagement. A lot of things are wrong in Maharlika. Matindi talaga pala ang problema doon. We were able to account for about 20 plus na situations. Different situation. Confusing situation. Na talagang corruption was deeply embedded at deception as well. Kaya talagang dapat ayusin. Sa kasalukuyan, inaaral pa ng transition team ng Baguio LGU ang legal at structural aspects ng planong renovation habang pinapaalalahanan din ang publiko at mga tenant na sumunod sa mga patakarang itinakda ng Baguio LGU. Vanessa Bugtong, RNG News. Target ni Governor Gico na mapalawak pa ang kakayahan ng mga Pangasinense. Kaya naman sunod-sunod din ang isinasagawang skill training sa iba't ibang bayan. May kwento si Val Vismaya. Patuloy ang hakbang ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga Pangasinense sa pamamagitan ng libreng skills training at mga trabaho. Nitong June 5,
Isinagawa ang 2025 Pangasinan Employers Forum bilang bahagi ng mga programa ng pamahalang panlalawigan para matugunan ang kawalan ng trabaho at palakasin ang ekonomiya ng lalawigan. Pinangunahan ito ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, edukasyon, mga private sector associations, mga employer, recruitment agencies, at ang Public Employment Service Office managers. Mas marami pang barangay ang gusto nating maabot sa ating pangalawang termino sa pamamagitan ng all-of-province approach sa outreach program na ito. Samahan po ninyo ako sa layunin upang ipagpatuloy ang galing ng Pangasinan. Samantala, nagsagawa rin ng Employability Enhancement Program ang pamahalang panlalawigan sa bayan ng San Manuel. Dito, 50 residente ang sumailalim sa libreng pagsasanay sa basic carpentry repair at basic nail care. Bahagi ito ng pinalawak na community-based skills training program ng lalawigan na may layuning mahasa ang mga Pangasinense at maihanda sa paghahanap ng trabaho. Lubos namang ikinatuwa ng mga residente ang ganitong inisyatibo na hindi lamang tumutulong sa pagangat ng kabuhayan kundi nagbibigay rin ng bagong pag-asa. Pasalamat ako kay Bob Ramon Monmon Vigico. Kaya maraming salamat po. Salamat po kay Governor Ramon Monmon Vigico III with this kind of hindi ng training, itong training binibigay taon-taon. Sana po hindi po kayo magsawa na magbigay ng training at asahan niyo po ang 100% suporta po ng constituents ng San Manuel at sa buong Pangasinan po. So, Baligi San Manuel, Pangasinan ang ganito. Maliban sa training, nakikipag-ugnayan din ng pamahalang panlalawigan sa mga employers para mabigyan ng direktang trabaho ang mga graduate ng skills program. Isa sa kanilang mga estratehiya rito ay ang paglahok nila sa TESDA accredited courses sa pamamagitan ng Pangasinan Polytechnic College Center for Lifelong Learning o PPC-CEL. Sa pamamagitan nito, nais ni Governor Gico na hindi lamang bigyan ng kaalaman ng mga Pangasinense, kundi maibigay din ang tamang landas patungo sa maayos na hanapbuhay. Sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay at pagbibigay gabay, layunin ng pamahalang panlalawigan na makapagbigay ng konkretong solusyon sa problema sa trabaho sa lalawigan. Valerie Dismaya, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase
klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon, Headlines. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. we stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land, and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako mula sa mga bigating news na narinig natin kanina, mag-shift naman tayo sa bigating events na magaganap yan dito sa Baguio City. Soon na po yan. Alamin natin yan dito sa Big Bigat. Ayan, at live na live mga kasama natin sa studio ng RNG Luzon, si Sir Jonard Don Hardinil, ang ating show producer, and then si Miss Elenia po, ang ating professional hair and makeup artist. Good morning po. Kamusta po ang morning natin ngayon? Good morning po. Hello, good Ano po? morning. Good morning, Good everyone. morning. Kamusta po ang morning? Maganda naman po. Maganda. Nilamig po ba tayo? Kasi mukhang not pa trench coat si Yes. Ma'am. Oh. Talagang nilaban natin yan despite the weather. Ay, totoo Siyempre. po. Pero Medyo, dito, medyo pa-cuddle weather pa rin di ba? totoo po. Feeling ko nga dapat nakakadal tayo, hindi tayo dito eh. Kung gusto niya mag-cuddle po tayo. Pero dito po, no, ano po itong inaabangan ng lahat? Okay, so first up again, good morning. We have an upcoming event. It's the 5th edition of Bridal Expo Baguio, happening on July 11 to 13, 2025 sa Newtown Convention Center. So again, it's a gathering of our industry players sa weddings and events industry. Andyan yung mga florists natin, makeup artists, kasama si Miss Elaine. We have our coordinators, and meron din tayong mga crafters and creatives na something to look forward to kasi syempre given na Baguio is a creative city, makikita natin yung mga crafters, artisans and artists din natin who will be taking their role as well sa mga weddings and special events natin. Pero dito po sir, no, syempre every season meron tayong bridal expo. Ngayon po ba, ano na po as of the moment ang trending when it comes sa wedding? Kasi 'di ba we also had last January. Yes po. Ang very timely rin kasi if ever na magpa-plan kayo ng mga weddings, in essence kasi ang western mindset kasi is June weddings, 'di ba? Pero sa atin kasi 'di ba tag-ulan. But Baguio City, no, wala na tayong lean season.
So every month meron talagang mga wedding. So if ever that yung mga nagta-target kasi ng mga June brides, yung mga June couples natin, ideally kasi 1 year ang preparation. So this July, it's very timely for them to join and attend the Bridal Expo Baguio. And meron tayong mga, yan, nabanggit ko kanina yung mga crafters. Something to look forward also, yung mga up and coming crafts, such as meron na tayong mga mobile, di ba dati, meron tayong mga mobile cafes na nagsilabasan, meron na tayong mga mobile studios, I think i-explain ni Ma'am Elaine mamaya. And recently lang, tinitingnan pa rin yung listahan ng mga exhibitors natin, na meron na rin tayong mga flower shops na nagsaset up sa mga wedding receptions to get their own flowers also. Ang galing, kumpleto na. One-stop shop na siya. Oo nga, kung tutuusin. And just to add up as well, this year, meron na rin tayong mga wedding officiants, mga pastors who are joining as exhibitors also. So talagang one-stop shop na siya. So sabi nga kanina, off-cam, pwede na tayong pakasal kahit bukas na. So pwede na po ba yun? Kasi actually, pag may mga may mga wedding advices also, part of the Bridal Expo Baguio kasi, or our bridal fairs kasi, is may free consultations. So, consultancy day na rin yan para sa mga upcoming couples who would like to get married also. Na andyan na yung mga coordinators natin up to yung mga officiants natin, diba? Para yung mga questions nila, pwede na nilang i-clarify, pwede na silang ma-assist kung ano yung mga kailangan din nila. Oo. Pero dito nga sir, since parang ang title po kasi is Bridal Fair, para lang po ba ito sa mga brides or meron din po tayong sa couples po talaga? Actually, it is open to any events supplier. So, hindi lang siya limited for weddings, pwede sa debut, sa birthday. And ngayon, people would like to create memories. So, kung ano man yung significant milestones nila sa life nila, they can still come and ask for any supplier that they would need. Kung kailangan ba nila ng makeup artist, ng stylist, ng coordinator. So, it's a good event for you to know the suppliers that you would be needing, especially kung you're planning for something. Pero dito ma'am, bilang isang professional po kayong hair and makeup artist, ano po ba? Kasi hanggang ngayon po maraming nagtatalo-talo sa online world kung ano nga po ba ang trending na makeup trends when it comes sa wedding. Maraming trend talaga, and may maraming name, Douyin, Thai, ganyan, Korean. But for weddings, for bridal, we always suggest as makeup artists na we would like it to be the classic. Okay? So it would be timeless na yung you can follow the trend kung yun yung preference mo as makeup artist, yun yung gusto mong tahakin, and that's your target market. But for the clients, what we always suggest is it has to be classic and timeless para when you look back 20 years, 30 years, 50 years from now, timeless siya. Like, you won't feel cringy like, what? Ito yung ng kasal ko. Ay, totoo din yun. Ngayon, hindi nga kasal. Pag nakikita yung makeup ko noon, nanggigigil ako. Bakit ganito naman yung kilay ko? Pa-tadpole, may mga ganong event. True, diba? Opo. Pero dito, ma'am, paano po yun kapag may sinuggest sila? Tapos, before wedding po, biglang ayaw na po nila ulit yung pwede pa rin po bang parang ibahin, gano'n? For brides na talagang parang undecided sila, they usually book for trial makeup. Oh, I see. So, para before wedding, they would know na kung ano yung preference nila, kung babagay ba o hindi, or para mag-a-adjust din si makeup artist kung ano yung mas okay para sa kanila. But for professional makeup artists, we should learn kung ano yung babagay sa client. So, you have to meet halfway. For example, gusto ko yung ganito. Usually, what they do kasi they search on Pinterest for inspo. And then, you just have to educate them na this one, ito yung skin tone niya, ito yung features niya. So, we will try to, but I get you. Gusto mo ito yung skin niya, ganyan. Ito yung color na finish.
So you have to just educate them kung ano yung mas babagay sa kanila, and then you meet halfway. So minsan you can, when you do your makeup, your client's makeup, you can get it at ano lang, parang mapaperfect mo na siya at once. Pero minsan may mga client, lalo na yung mahilig mag-makeup, they feel beautiful with brown lipstick or red lipstick. So you would ask them na, okay ba sa'yo yung kulay? Or okay ba sa'yo yung look? Parang gusto ko, sanay kasi ako may wing, ganon. Or sanay kasi ako na red. So you have to meet halfway talaga. Yan. And then dito naman po, since na yung bridal expo po natin is mangyayari dito sa Baguio City, may mga advices din po ba tayo, or may mga like something like booth na magbibigay din po ng advices kung saan po yung pinakamagandang places po sa Baguio City kung saan ikakandak yung mga weddings po? Actually, yun yung mga bagay na i-take advantage natin, especially with bridal fairs such as a Bridal Expo Baguio, that we get professional advices coming from the industry players, from nabanggit na rin natin kasama sila Ma'am Elaine, such as the makeup. Nagkakaroon din ng apart from the bridal fair itself, nagkakaroon tayo ng schedules of a series of meetings also to make it sure na yung gusto mo at yung mga maisasuggest ng mga professionals natin mag-meet halfway kayo and come up with the best decisions in planning for your event, whether it's wedding or any life event such as even birthdays, debuts, kahit nga corporate yun. And given ang bantahe kasi natin is Baguio not only as a tourist destination or a creative city, but also a premier wedding destination or a haven for the couples here in the Philippines, try to think of it that we offer a lot, and we offer a lot of what Baguio can give, not only the venue but also the quality of the suppliers that we have, Kaya during this Bridal Expo Baguio or yung mga bridal fairs natin, we take advantage of it. You get the professional advices, consultations from them, and also since ito yung mga hindi naman siya regular na nagbibigay sila ng mga best deals, so try to grab it, and of course align it with what you how do you resonate yourself with the kind of theme also. Well, basically kung ano yung alignment or direction na magiging life event niyo, such as weddings. Ayan. May mga discounts po ba pagka nag-attend po sa mga Definitely, ayan, mag-offer to si Ma'am Elaine kasi kasama siya sa mga exhibitors natin, and magfa-facilitate din siya sa isa sa mga shows natin, which is yung bridal makeup demo on the third day, diba? So yeah. Yes, sir. And yun nga, pag doon, maraming suppliers. So para hindi lang ma-mix up yung, kasi ma-overwhelm yung mga yung mga pupunta, yung magbe-visit. You have to prepare din yung mga pupunta. Pwede rin naman you just go there, enjoy. Alam mo, may free kung ano mang pa-free ng bawat exhibitors, may mga discounts na offers, but parang you prepare yourself, like a few questions for yourself, kung kailan yung wedding date, ano pa yung mga kailangan mo, or saan ka mag-start. So, are you going to start from scratch, or may i-add ka na lang ba, so that for example, from zero ka pa lang, okay, you go around. And then, pero pag, syempre, meron ka nang napili, then you look for them. Nandun din sila. Pero dito po sa weddings, typically po ba, ano po yung mga inaano na mga themes ng mga clients natin when it comes na pupunta po dito, ang wedding nila, dito mismo sa Baguio City? Pag dito sa Baguio City, sa point of view ng natin bilang organizer ng mga bridal fairs, ang nakikita nating kinukuha ng mga clients, madalas, they maximize the venue, the background, which is yung nature, the trees and all. Kaya ang daming nag-garden wedding. Lalo na pag mornings, kasi usually pag hapon, umuulan na, diba? So, yun naman ang nire-ready din naman ng mga event venues natin, such as mga hotels also who are joining as exhibitors, that they can also give full solutions, such as kung outdoor siya, then later on meron kayong indoor, pwede pa rin nila makuha yung vibe na garden setup or nature setup. Hindi pa rin mawawala yung classic. May mga minimalist, may mga highly thematic, such as meron yung
Hindi ko nga sure kung meron na yung mga Hello Kitty na ano na mga debut and gusto ko weddings yun. and all, 'di ba? Yes, meron Oo. din yung, for example, ARMY yung bride. So, may BTS, ganun. So, depende na sa ano na lang, ano talaga siya, personalized. Pero, usually, yun nga, classic yung theme, or boho, ganon. Or, tawag dito, gaya din sinabi ni Sir, garden wedding din talaga yung mabenta dito kasi maganda na yung nature. Tapos more on po ba mga other sa yung mga clients natin from other like countries and regions po? Yes, that makes Baguio really a premier wedding destination kasi napakaraming, 'di ba? Napakaraming umaakyat lalo from Manila, meron pa nga from abroad talaga mismo no. Ay actually with bridal fairs also, if ever naman na hindi sila makapunta, meron din tayong mga clients who are booking also yung mga participating exhibitors natin. Sinasabayan nila ng online. Oo. Pero dito po pag sa online baka hindi po ba siya ano po yung ginagawa natin para po hindi po sila makapag-book ng scam? Number one kasi sa part din ng I think Miss Elaine would agree with this also na they have to check also. No? Meron tayong tinatawag na legit check, 'di ba ngayon sa social media na you read the reviews, ask for yung mga client comments as well, no? And also especially with bridal fairs also lagi nating ina-advise din sa mga visitors natin to if ever na meron na kayong ibubook sa part din ng exhibitors para magkaroon ng protection for the part of the client or our soon to wed couples and the exhibitor or the supplier themselves, no? You put everything in black and white. Yan. Pero dito sir is syempre meron naman hindi naman wala naman po sigurong mga second time or third time na kinasal. Meron po talaga first time talaga. Yung mga first time, syempre first time po talaga nila. Ano po yung mga advices po na pwede ninyong maibigay sa kanila sir? Siguro yung na lang. Meron tayong mga second time, third time, which is yung tinatawag na natin dyan, mga renewal of vows na. Pwede yun. Mga renewal of vows. So, they prepare, no? Ang maganda dyan is that na nakalatag na sa inyo lahat yan sa bridal fair, no? You prepare for your list also, nabanggit din ni Miss Elaine kanina. You watch our prepared events also to give you a preview also kung ano yung kayang gawin ng ating mga suppliers, meron tayong mga designers, meron tayong mga makeup artists and even mga musicians, no? Para hindi yung bigla ang decisions lang, no? You are not required naman to you are not required to come up with abrupt decisions or impulsive decisions. That's why itong bridal fair na to 3 days naman siya, no? So pwede kayong bumalik or later on kunin niyo yung contact details then i-avail niyo yung mga services or kung ano man yung ino-offer na ating mga wedding suppliers in days to come or weeks to come. Kasi again, wedding is a life event, no? That you really need to treasure na ultimo madapa ka lang sa aisle. Oo, isang memory na yan. Kaya hindi siya basta-basta talaga. Yun. Pero gusto ko pa sanang tanungin dito naman, when it comes naman po sa mga wedding gowns, ano naman po ngayon yung parang mas lalong patok po sa mga clients natin? Ayun, yun ang maganda kasi meron din tayong mga fashion shows, no? For them to really see kung ano yung may mga theme and all, Mga classic silhouettes still apply, no? Such as yung mga trumpet gowns natin, ball gowns. But what we notice also in the recent years as well, no? Hindi na sila dun sa mga heavy side ng mga gowns. So, number one kasi is really yung comfort. In general sense naman kasi sa fashion, you really want the theme, you really want the details, lahat bugbog sa embellishments and all. But what's important na kasi na nakikita natin sa mga modern brides is for them to really be able to carry the gown or to carry the dress. Meron pa ngayon mas practical na mga gowns, ay practical na mga brides ngayon na ang nire-request nila is 2-in-1. Tinatanggal lang yung skirt, pang reception na siya, di ba? And of course, yes po. Marami na rin po ngayon talaga yung mga minimalist na bride. Yan. So, ganun din yung sabi ni Sir, they want to move na maayos. And then kasi, yung iba, they don't want to change na ng gown. So, during the reception, they have to dance. So, they make sure na it's comfortable. Kaya, so, yung iba nga ang sikreto, aside from the gown, naka-sneakers sila sa loob. Kasi,
ngayon, they are also gearing towards comfort and before the style. So, it's comfort and style. Especially with yung mga nabanggit natin kanina na outdoor weddings. Of course, meron ini-establish na mga kiniklear nila yung aisle para sa mga brides. Hindi lang siya grass. But, nabanggit nga ni Ma'am Elaine kanina yung sneakers, naka-flats, naka-sandals na actually sa loob, no? And generally, yung overall look din. Minsan kasi, syempre, andyan din yung mga makeup artists ready na mag-retouch. But, prefer na rin nila na as much as possible hindi talaga mahuhulas yung makeup kasi on the go na kasi lahat ngayon. Yeah. Ay, ang dami ko nang natutunan. Naku, galaw-galaw. Wow. Naku, galaw-galaw. Baka naman. Pero Dami kailan na. po ba ito? Kailan po ba? And then, saan po ba ito gaganapin? Please invite them Opo. naman po to So, once again, we would like to invite everyone to join us and visit the Bridal Expo Baguio 2025. It's now our 5th edition. This will happen on July 11 to 13, 2025 at Newtown Convention Center. We have prepared beautiful shows for you to have a preview kung ano yung mga kailangan ninyo, kung ano yung mga how do you imagine yourself as well. We have fashion shows, demos, we have musicians for entertainment as well, no? Nabanggit ko na pala kanina yung fashion shows. And of course, we have more than 150 suppliers already. We have names and may cakes, may mga wedding rings, so mobile cafe, mobile bar. So everything you need, meron doon. You can, oras po? Yes po. Open naman po yung bridal fair from 10 to 7. But you can come early also, no? Kahit mag-max tayo ng 8 o'clock, sigurado andyan yung mga representatives natin, ating mga suppliers for them to cater you, no? Para sa mga needs ninyo. And yun nga, for other details na lang din pala, just search Bridal Expo Baguio, yung naka-hashtag Bridal Expo Baguio 2025, at it will appear now in our social media accounts for more details. Ayun. Baka ma'am, may gusto ka pa pong idagdag, ma'am. Wala. Meron Nakalimutan na po. Ano na lang, ma'am, baka may gusto po kayong batiin naman po or i-shout out. Meron yung nagatid sa kanya kanina. Aray! Sana all. Oo. Para sa'yo talaga yata, ma'am, ito. Baka ba may gusto po kayong batiin po or shout out naman, ma'am. Magpa-plug na lang. Okay, I'm Elaine Yap. I'm a professional makeup artist here in Baguio. Ang handle ko po for IG at Elaine Yap, HMUA, and same po for Facebook, it's Elaine Yap Professional Makeup. Yun, sir. Architect, baka may gusto ka rin po. And yes, also, again, for Bridal Expo Baguio, you can check all the list of our exhibitors in our social media accounts. So check our Facebook account, facebook.com/The Style Models. That's DESTIJL Models. And of course, binabati ko rin yung mga friends natin sa Creative Baguio City Council and also yung mga friends nating architects sa United Architects of the Philippines. Hello po. Good morning. Ayun po. Maraming salamat po, Architect Jonard and Miss Elaine. Naku, ang saya. Feeling ko mapapa-idol talaga ako dito. Ay, wala naman. Wala Pwede naman pa. to, siguro mga 2 days after. 2 days after at para ganun. naman mabalikan natin ang mga previous pang episode, yung ngayong episode, yung mga gusto pong mga ikakasal po dyan. Nako, mag-like na po and mag-subscribe po sa Morning Balitaktakan Facebook page. Huwag din po natin kakalimutan na mag-like din po and mag-subscribe sa Facebook page ng Regional News Group Luzon. Hindi lang po, meron din po kasi kami sa TikTok, sa X, sa Instagram, and of course, sa YouTube. And of course po, yung mga naka-Mountain View satellite naman po dyan, mapapanood nyo lang po kami sa Channel 10 at kapag hindi nyo pa nakikita ang pagmumukhang ito, i-rescan lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang R&G Luzon Channel. Ayan, at gusto rin po naming pasalamatan ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. And also, Homebound Furniture Plus Baguio-based furniture, showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJobs accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City, and of course, ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At nakasama nyo ngayong Wednesday morning ang nag-iisang
Chubby Cutie ng RNG, Miss Angel Arquero. Ayan, at mukhang makukumpleto na po tayo dahil magbabalik na ang inyong bombilya ng umaga. Nakasama niyo po ngayong umaga, Vanessa Bugtong. Abangan na naman ang masaya at informative na umaga. Dito lang yan sa Morning Balitaktakan!